Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating vlog. At bali may mga kababayan kasi tayo nagtatanong kung posible nga ba or pwede nga bang lumipat sa ibang trabaho kapag di mo nagustuhan ang una mong trabaho dito sa Poland. At yan po ang ating pag-uusapan sa video ito. Kung posible nga ba yon at kung madali lang ba ang lumipat sa ibang trabaho at kung paano yung tamang proseso. Pero bago ang lahat, kung isa ka sa mga nag-a-apply papuntang Poland or nakapag-apply na or papunta na rito or di kaya ay bago ka pa lang dito sa Poland, ay huwag mong kakalimutan na mag-like and mag-follow or di kaya mag-subscribe sa ating vlog at pa-share na rin po ng ating video para sa iba pa nating mga kababayan. Una nating pag-usapan kung pwede nga ba lumipat sa ibang trabaho kapag di nyo nagustuhan ang una nyong trabaho dito sa Poland. At ang sagot po ay pwede po yun. Pero dapat nyo i-consider yung mga bagay na to. Based on my experience na rin po, no? Pagdating nyo dito sa Poland, pasukan nyo po muna yung unang trabaho na ibinigay sa inyo. Bakit? Kasi kailangan nyo po makakuha ng PCL number, kailangan nyo po makakuha ng bank account at active work permit. Yung mga work permit na dala-dala natin dyan, yung galing pa sa pag-a-apply natin, minsan hindi na po siya active kasi wala na po yung, like for example, close na yung vacancy doon sa company na agency, yung doon sa hawak na company na agency. So yun po yung reason. So i-apply po ulit kayo ng panibagong work permit. Kaya mas mainam po pasukan nyo muna kahit mga 2 to 3 months sa trabaho na ibibigay sa inyo. Sacrifice po muna at pwede din naman kayo mag-observe kung medyo mahirap po ba ang trabaho or kaya naman. Okay? At kung okay yung pasahod, yung mga benefits na binibigay sa inyo like bonuses, ganyan, diba? At tama-tama yan habang nagtatrabaho kayo doon. So pwede na kayo magtanong-tanong sa ibang mga kababayan dito kung saan ba may magandang company, may magandang offer, or saan ba may magandang job opportunity dito sa Poland. Okay? So ganun po muna yung una nating gawin, unang hakbang. Pangalawa, kabayan, mahirap po ba lumipat sa ibang trabaho dito sa Poland? Ang sagot po, hindi po mahirap, but kailangan yung sundin itong proseso. Una, kung nakahanap na kayo ng company or agency na pinagkatiwalaan nyo, huwag po muna kayo lilipat hanggat hindi kayo binibigyan ng work permit. Okay? So work permit muna bago kayo umalis sa una nyong trabaho or sa trabaho nyo pagdating dito sa Poland. Huwag po kayo lilipat ng yung mga verbal agreement lang, sabihin na pagdating nyo dito pwede na kayo agad mag-start sa trabaho. Actually bawal po yan dito, so pwede po kayo mamulta kapag nag-start kayo sa trabaho nang wala pang work permit. Kaya para naman hindi kayo matenga at hindi kayo mag-antay, mabakante, walang kita, mas mainam po habang nagtatrabaho kayo dun sa company nyo, mag-request muna kayo ng work permit dun sa lilipatan nyo bago kayo pumunta sa kanila. Okay? So ganun po yung tamang proseso. Hindi mahirap maghanap ng trabaho dito. In fact, maraming mga trabaho dito, but ang mahirap ay yung agency or company na pagkakatiwalaan nyo. Kasi yung iba dito mga sinungaling. Paano kung expired na yung visa ko o di kaya TRC? Pwede pa rin ba akong lumipat sa ibang trabaho? Ganito po yun mga kababayan. Huwag nyo pong antayin na ma-expired yung visa nyo or TRC. Kailangan nyo po makapag-apply kaagad ng panibagong ng TRC or panibagong TRC. So ganun po yung dito, kalakaran. So kailangan po makapag-apply kayo agad kahit mga 3 months or yung iba nga may 1 year validity pa yung TRC, nag-apply na ulit ng panibago, nag-start na ulit. Kasi medyo matagal-tagal ngayon ang proseso sa pagkuha ng TRC. Kahit nga kami wala pa rin schedule for fingerprint. Kaya before ma-expired, sabihin na natin 5 months or 4 months, 3 months, ganyan. So start na kayo mag-apply ng panibagong TRC, o kung wala pa kayong TRC, visa pa lang hawak nyo, before ma-expired yung visa nyo, kailangan nakapag-apply na kayo ng TRC. Kulitin nyo yung mga employer nyo. Huwag kayong papayag na wala kayong pinanghahawakan na proof na nakapag-apply na kayo ng TRC or temporary residence card. Okay? So yun po. Kapag nakapag-apply na kayo ng TRC or TRP, Temporary Resident Permit, kahit lumipat kayo sa ibang trabaho, basta ongoing po yung process ng inyong TRP, wala pong problema yon. Kasi i-continue lang po yon ng panibagong yung employer.
So yung employer mo magsisend ng panibagong document para punan yung mga kulang na document mo doon sa una mong sinubmit na data na papers. Okay, so ganun po ang mangyayari. And then legal pa rin po kayo makakapagtrabaho dito habang pinaprocess yung inyong TRC kahit expired na yung inyong visa. So ganun po dito mga kababayan. Ngayon, paano naman kung meron na akong schedule for fingerprint? Ito napaka-importante mga kababayan kasi maraming namamali dito eh. Meron akong schedule for fingerprint tapos gusto ko nang umalis sa company. I advise kabayan, huwag ka munang umalis. Tapusin mo muna or mas mainam po makapag-fingerprint ka na lang muna bago ka lumipat sa ibang company kasi it takes time po para makakuha ng schedule for fingerprint dito. Kaya I advise na tapusin mo muna yung at least makapag-fingerprint ka muna at malaman mo yung decision doon sa application mo for TRC. Siguro it will take a month, mga after mo makapag-fingerprint. Usually iba-iba kasi dito sa mga city, iba-iba depende sa dami ng applicant, sa dami ng nag-apply for TRC. Like dito sa lugar namin hindi naman ganun katagal. Siguro it will take 4 months or 3 to 4 months para malaman mo yung decision. Okay, so konting sacrifice na lang muna, tiisin mo muna kasi importante na makakuha ka ng TRC. Kapag kasi may schedule ka na for fingerprint tapos nagpalit ka ng panibagong employer, so ang mangyayari, ika-cancel yung unang application mo for TRC or worst case scenario baka magkaroon ka ng problema sa application for TRC dahil meron ka ng fingerprint schedule tapos hindi mo napuntahan, gawa nga ng lumipat ka na sa ibang area dito sa Poland. Okay, so yun po ang yun po ang mga posibleng mangyayari kapag nasa ganong scenario ka. Paano naman kung may decision ka na at inaantay mo na lang makuha yung card, pwede ba lumipat? So yun po mga kabayan, kapag positive yung decision mo, ibig sabihin walang problema doon sa application mo, so safe naman po lumipat. Tapos balikan mo na lang yung card doon sa lugar na kung saan mo kukunin yung card mo. At huwag mong kakalimutan na mag-update ng address. Sa bagay, pwede ka naman humingi ng tulong doon sa agency mo or sa employer mo na ma-update yung panibago mong address or residence, place of residency. Okay? So yun po yung mga senaryo dito kabayan kapag kalilipat ka. At yun, so yung tamang proseso po kapag kalilipat kayo sa ibang trabaho, ganun lang po. Una, siguraduhin nyo na meron ng work permit doon sa lilipatan nyo. Pangalawa, huwag nyong kakalimutan, dapat valid pa yung visa or TRC nyo, or kung expired man, nakapag-start na kayo mag-apply ng for TRC or another TRC. So, i-consider nyo rin po na kapag nasa senaryo kayo, dito sa mga first time nakakuha ng TRC, nakapag-apply ng TRC, na kapag may schedule na kayo for fingerprint, dapat tapusin nyo na lang muna yon. Tapusin nyo yung fingerprint, din antayin nyo yung decision para paglipat nyo wala na kayong aalalahanin. Kasi yung iba nating mga kababayan dito lumipat, may schedule na for fingerprint, lumipat, so nagpanibagong application ulit for TRC kasi in-update yung mga information di na-cancel yung schedule niya dahil in-update ulit yung mga information ng employer niya. Yung ibang mga kababayan, mas lalong natagalan ng pagkuha sa TRC dahil nagkaroon ng komplikasyon or nagkaroon ng problema doon sa pag-a-apply nila for TRC. 'Di ba? At dito, medyo napakahigpit nila sa mga ganon. Kapag binigyan ka na ng fingerprint schedule tapos hindi mo sinipot, meron pong consequences yan. So it's either i-refuse na yung application nyo at subject for deportation ka kapag hindi mo naagapan, or either gumastos ka, kumuha ka ng attorney para i-defend yung naging sitwasyon mo at para i-defend yung application mo for TRC or TRP. Okay? So ganun po ang sistema sa paglipat sa trabaho dito mga kababayan.
At yun lang po ang video natin mga kababayan. Sana po ay nakatulong sa inyo ito at nakapagbigay ng another idea. God bless po sa ating lahat at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang video.